Hello muli, mga anime connoisseurs! Ngayon, tara't subukan nating salubungin ang pinakabagong anime movie na gawa ni Hayao Miyazaki, ang The Boy and the Heron, o sa literal na translation, How Do You Live? Regardless sa inyong opinion tungkol sa title change na ito, side note mas nagustuhan ko ang title na The Boy and Heron. Now back to topic. Hindi man ito ang pinakamahusay ni Miyazaki, ngunit tiyak na isang matibay na kwento ng buhay na may mga tatak ng classic na elemento ng Ghibli films. Sa anyo, ito'y nagdadala ng ala-spirited Oe at Howl's Moving Castle vibes, bagamat hindi ito ganap na epiko. Mayroon itong bahid ng mga malalalim at madidilim na paksa, gaya ng mga klasikong iyon, nakaset ang storya na may isang digmaan bilang backdrop ng kwento. Na nagpapaalala na hindi lamang ito simpleng kwentong pambata. Ang pelikula ay puno ng mga signature elements ni Miyazaki, ang simbolismo, at mga motif ng kwento at ang world building nito ay tunay na nakaiengganyo. Ang dynamics ng mga karakter ay top-notch, lalo na ang paglalakbay ng pangunahing tauhan upang iligtas ang isang minamahal. Ngunit bagamat ang mga visual na exploration ng mga ideya ay kamangha-mangha, madalas na lumalabas ang pagka-Miyazaki ng film, at kung minsan ay nawawala ng palabas ng focus. At sa aking opinyon kulang sa sigla ang pelikula, lalo na sa muling bahagi. Ngunit, ang marahang takbo sa simula ay nagtataglay ng isang makahulugang paglalakbay. Ang pagbibigay buhay sa magandang visual na mga metapore, gamit ang animation, ay bilang gawa ng Ghibli ay tunay na nakakanakaw hininga. Isa itong mise-en-scene ng pag-usbong ng mundo, at ang simbolismo ay malalim, epektibo, at naglalarawan ng personal na paglago at mga lakas sa damdamin. Mayroong malaking pagtingin sa legasyang iiwan ni Miyazaki at sa kanyang studio, na dumadaloy sa mga tema ng film tungkol sa responsibilidad, kagustuhan, at pamilya. Ang wakas ay maaaring sumamblay sa mata ng iba na tila, pinagtagpi-tagpi lamang, ngunit ito ay ayon sa mga pangunahing tema ng pelikula at ang choices na tinahak ng ating pangunahing tauhan. Sa buod, ang The Boy and the Heron, ay isang visual na spectacle, na nagbabalik sa kakaibang mahika, ni Miyazaki sa buong pelikula. Maaring may mga pagkakataon kung saan masasabing ito ay labis, ngunit ang kanyang mahika sa kwento ay kumikislap pa rin, ginagawang karapat-dapat na panoorin para sa mga tagahanga ng animation. Ano ang iyong naisip sa nakakabighaning paglalakbay na ito? I-share mo sa comments.